Yun, so hello guys and welcome back once again ito sa aking channel, and this video is ipapakita ko sa inyo guys na mayroon kaming shipment na dumating. Ito ay mga pingpong o yung tinatawag nating pearl scale na goldfish. Yun, so yung problema dito guys is mayroon siyang mga kuto, sobrang daming kuto ng isda na to. So ang gagawin natin dito is ititreat muna natin bago sila ilipat sa kanilang kumbaga sa kanilang lagayan. Yun. So ito yung gagamitin natin guys is Rumac 1, yung kulay blue. So wag kayo gumamit ng kulay green na Rumac, is walang ano yun. Hindi siya walang epekto yun sa sa kuto. So ito yung gagamitin natin guys, and ito mayroong description sa likod. So every 5 gallons is 1 ml. So yung gagamitin natin dito is 2 ml yung gagamitin natin, kasi yung laman ng ating planggana is dalawang container yan, so 10 gallons yan. So wag nyo guys wag kayo magsobra dun sa dosage na binibigay nila, baka madali yung isda natin. So ito, ititreat namin to bago sila ilipat dito sa kanilang lagayan. So sobrang dami talaga guys ng kuto or lice. Ito yung pinakamahirap pag pinadalhan ka ng ganito, maraming kuto. Siguro hindi nila to napansin or hindi nila natitreat yung mga ganitong uri ng mga parasites. Yan, kasi ito galing to sa mga kumbaga outdoor, sa grow out pond nila. Is outdoor, hindi makikita. So ito, pakita ko sa inyo, yan yan, gumagalaw pa yan, kung mapapansin natin guys, ayan. So kung hindi natin yan matatanggal, mangyayari dyan is madadamage yung scale ng isda natin, and yun, kalaunan is magsusugat-sugat yan, and yung mga isda natin is masistress. Yun yung kumbaga yan yung simulan ng pagka patay ng mga isda natin. Yan makikita natin nakakagat talaga sa kaliskis ng isda natin. So yung mahirap lang naman guys na i-treat ng Rumac is yung tawag dito, yung anchor worms. Yun yung mahirap i-treat, kasi kasi yun, kumbaga pasok sa kaliskis ng isda, dun talaga siya sa loob-looban. Tapos mayroon yung mga tawag dito, parang galamay, yung parang parang ugat. Yun, pumapasok talaga yun sa kaliskis ng isda natin, and napakahirap niya i-treat. Siguro pag nag-treat ka ng Rumac aabutin siya ng 3 to 4 days repeat na pagti-treat. Pero pag sinabi natin normal na kuto lang ng isda, ito guys, papakita ko sa inyo, hindi pa aabutin ng 1 oras, tanggal na yan ang mga kuto ng isda. Yun. So yung gagawin natin dito ito, before kayo gumamit ng Rumac, shake nyo muna guys, shake nyo muna yung laman para kumbaga ma-activate yung mga natutulog dyang chemical sa loob. And then ito, gagamitan natin is dalawang ringgilya yung gagamitin natin, or 2 ml yung gagamitin natin dito, kasi yung laman ng planggana natin is 2 container. So yung laman ng isang container is 5 gallons. Yun. So isang 1 ml good for 5 gallons yan guys. So wag kayong magsobra doon, baka madali yung mga isda natin. Yun. So lahat naman kasi ng mga sobra is nakakasama. Yun, napakasimple lang guys. After nyo ilagay, mix nyo lang sa tubig, and then yun, pwede nyo na ilipat yung mga isda na gusto nyo ilagay dun. So ito, but make sure guys huwag nyo kalimutan maglagay ng ng aerator tuwing nagtitreat kayo sa isda nyo. Yan. So paglagay nyo dyan sa kanila, magbilang lang kayo ng 30 minutes or 1 hour. So makikita nyo laglag na yung mga kakuto. Mamaya papakita ko sa inyo na yung mga kuto dyan is andyan na sa ilalim, lalaglagan na yan lahat. So siguro napakapait ng ng Rumac. So kasi dati pwede din kayo guys gumamit ng ng Dimilin powder. Yun nga lang, si Dimilin medyo natatagalan ako sa effect niya, pero effective siya. Yun nga lang, yung Rumac is napakabilis talaga, kasi need ko ng kumbaga need natin ng ma-relax kagad yung isda natin, kasi galing sila sa biyahe, stress pa. So kaya 30 minutes muna sila dito na nakalagay sa sa planggana natin bago natin sila ilipat dun sa pond na paglagyan sa kanila. So ito, tanggal to mamaya guys. Yan. Ayun, makikita natin nakakagat talaga sa mga buntot ng mga isda natin. Yan. So kung tatanggalin natin kasi ito ng paisa-isa, masistress yung isda natin, tapos yung mga buntot nila at saka yung mga fins nila is magkakasugat-sugat. Yun yung iiwasan natin, kasi baka tawag dito, ng bakterya, madadali pa yung isda natin. Yan makikita nyo, para siyang stingray na walang buntot. Ito yung mahirap guys pag tinamaan ng kuto,
yung isda natin. Siguro yun sa mga breeders na tinatamad na mag-treat dahil yung pond nila is immune na ng kuto, yun hinahayaan na lang. Yung problema nga lang yung makaka-receive, yun yung malaking problema. Tapos yung mabintahan is kumbaga healthy yung healthy yung mga isda niya, tapos nabintahan mo siya ng mayroong kuto and then dumami doon sa kanya, baka ikaw pa yung sisihin na yung binili niyang isda is mayroong mga kuto, tapos yung sa kanya doon is nahawaan. Ayun kung makikita natin guys, ayun, patay na. So kakalagay pa lang natin pero makikita natin is na siya, kumbaga nawala ng malay, nahilo na yung mga kuto. So ito bubuksan pa natin to para check natin kung marami ding kuto yung mga isda dito. Pero for sure guys, maraming kuto to kasi outdoor yung pond nila. Siguro mud pan pa to galing. Order lang kasi namin to guys. Nagpa-ship ako ng mga pingpong kasi wala akong pingpong dito. Dati nabibreed ako nito ng pingpong pearl skill nung meron pa kaming malalaking pond dun sa lugar ng misis ko. Pero ngayon is wala na kaming malaking pwesto, kaya pinabuti ko na lang sa mga ganitong isda is mag-aangkat na lang ako. Yun guys, kung mayroon kayong mga isda na ganito yung issue, is kuto lang naman, so huwag kayong magpanic and huwag nyo guys sila subukan na kunan ng kuto isa-isa kasi mas stress yung mga isda natin. So mas magandang gawin, gumamit na lang kayo ng rumak. So mura lang naman yung rumak and matagal nyo na siyang gamitin pag ganito lang yung strategy na gagawin nyo. And huwag nyo guys iasa sa angelfish na sabihin nila makukuha ng angelfish yung kuto. Huwag kayong maniwala dun. Makukuha ng angelfish yung mga nakadikit na kuto sa gilid ng pond. Pero pag nasa katawan na ng isda, mahirap yun kunin kasi every lapit ng angelfish lumalayo din yung mga isda natin. And then kumbaga nakadikit talaga yan sa kaliskis ng isda natin or sa fins. Kahit nga tayo pag tinanggal natin, kumbaga hihimudin pa natin bago siya matanggal. Angelfish pa kaya natutukain niya lang. So, hindi yan makukuha yan sa isang tuka. Napaka guys, kumakapit talaga yan sa buntot. Ayun hindi yan makukuha agad. Pero pag sa rumak, matik yan. Hindi pa habutin ng 30 minutes, makikita mo guys, hilo na yung mga yung mga kuto na yan. So ayan. So yung iba is lang lalagay ng angelfish. Okay lang naman yung maglagay ka ng angelfish, makukuha nila yung mga parasite na nandyan sa gilid ng pond natin. Pero yung sa mga katawan ng isda, malabo yan guys, malabo sa malabo. So kaya mangyayari, hanggat merong kuto dyan sa katawan ng isda natin, dadami yan kasi mangingitlog yan at mangingitlog. Tapos yung mga nangingitlog nila at saka na nabuhay, yun lang yung makakain ng angelfish pag nalaglag or nakawala sa kaliskis ng isda natin, yun yung makakain nila. Pero pag sinabi natin na uubusin ng angelfish yung kutos sa katawan ng isda natin, malabo yun guys. So huwag kayong maniwala dun sa mga for lang yun, wala yung katotohanan yun. So yun yung advice ko sa inyo, para pinakamabisang paraan, gumamit na lang kayo ng rumak. Sobrang talaga guys, sobrang nakakatulong siya. And then guys, pag nagbalik na kayo sa kanila sa pond, is i-check nyo muna yung katawan nila, baka mayroon pang kumakapit yan na kuto bago nyo ibalik, kasi mag-uulit pa rin kayo at mag-uulit kung mayroon yang may kumakapit pa sa katawan ng mga isda natin. So ganito yung ginagawa ko before ko sila ibabalik sa pond. After treatment, kinanglan natin yan, i-check yung katawan nila, baka mayroon pang buhay na nakadikit pa sa kaliskis nila. Pero pag tingin nyo na wala, basta check nyo lang para wala nang ligtas, kasi pag may isa lang nakalusot yan, dadami yan, mas mahirap i-treat kasi kumbaga mas marami ng tubig, mas mahirap na i-treat, and then nasa pond na. Eto, nasa planggana pa lang. So safe tayo dito. So ito yung guys, yung nakulimbat kong kuto sa pond. So ito, tingnan nyo. Eto guys, after 30 minutes or wala pang 30 minutes, ito na sila. Yan, laglag na sila lahat sa katawan ng isda natin. So imagine, ganun yan sila karami. So marami pang maliliit dyan sa ilalim. So ito lang yung kinuha ko. Sobrang dami talaga, kaya ito guys, napaka-helpful talaga ni Rumak. Napakagaling ng pagka-invento nito. Tanggal talaga yung kuto. And then pag gumamit kayo nito guys, basahan nyo na lang yung description nila sa likod para walang hassle. Yan. So yun lang muna guys yung may share kong techniques or diskarte sa buhay mangingisda. Yun. So once again guys, don't forget to subscribe on my channel.